Scorpio, this is your reading for July 12 to 17. Ano ba tong mga kaganapan or mga maaaring paparating sa iyo, Scorpio? Maraming salamat, Scorpio, sa iyong support, sa iyong pagsubaybay. Kung matagal ka na dito. At kung bago ka, please don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga Facebook subscribers, sa mga star senders natin sa FB, top fans, yan. At yung mga laging nanonood dito sa ating YouTube channel. At yung mga nag-a-avail ng mga personal readings natin, yan, yung mga pabalik-balik. Sa mga interesado, mag-avail, mag-inquire ng aking mga reading services, no? Tignan nyo na lang dito sa screen or sa description nitong video. Sa FB page lang po ako nag-entertain. So, doon po kayo didiretso. Ayan. Kunin muna natin yung lucky numbers, lucky day mo, Scorpio. Pwede mo i-pause or i-rewind itong video, Scorpio, no? At kumuha ka na ng pen and paper mo. Saturday ang lucky day mo. Lucky numbers mo 12, 39, 28, 40, 27, at saka 47. Uy, nahugot natin una-una winter, no? Sana nga may winter na lang dito sa Pilipinas, no? Lagi kasing malamig dito sa atin, eh. Take care of your needs, Scorpio. Unang card mo. Tapos si Wise One. Grow within your current situation. Transform and unveil your gifts. Okay. So, ewan ko may sumingit lang sa isip ko, sabihin ko na bago ko makalimutan. Channeled na message. Nung nakita ko tong dalawa. Okay. So, ang feeling ko, Scorpio, wala kang maaasahan kundi sarili mo. Kaya kung ano man itong pangangailangan mo, ikaw at ikaw ang magpo-provide nito sa sarili mo. Yun lang naman yung pumasok sa isip ko. Hindi ka makakaasa na maibibigay ng iba sa'yo yan. Halimbawa, happiness. So, minsan di ba ina-expect natin na yung ibang tao yung magbibigay sa atin ng happiness, pero minsan hindi natin nakukuha yun or yung love na deserve natin. So, ayan. Pwedeng ibig lang sabihin neto yun yung channel message na pumasok sa akin eh. Meron ako nakitang quote kanina. Be the love you never received. So, parang ganon. Okay. Additional lang yun yung channeled message na bigla lang pumasok sa isip ko. And bago ko siya makalimutan, hinabi ko na. Okay, ito unahin na natin yung cute na doggy ba yan? Hindi ko alam kung ano to, wolf ba to or hindi ko alam. Huwag nyo ako i-bash. So, take care of your needs. Do everything you need to be at your best. Then move beyond your fears and limitations. You have the opportunity to move beyond your fears. Although you may feel in the dark, get comfortable with being in the unknown and trust that the light within you will sustain you through what may seem a challenging process. So yun, mukhang may challenge na paparating sa iyo, Scorpio. Okay. Merong unknown. Merong challenge na paparating. Pero you need to trust daw the light within you. Ito yung magsusustain sa iyo throughout this period. Itong challenge na ito na pagdadaanan mo. Okay? Meron ka daw ditong ma-uncover something from the past na matagal mo na daw inilibing. No, ang ibig sabihin nun, inilibing, pwedeng matagal mo nang
tinalikuran, matagal mo nang kinalimutan, binaon sa limot, no? Ayan. Okay, basta meron ka daw ma-uncover uli na something na matagal mo nang pwedeng kinalimutan or ibinaon sa past. Sabi dito, once na ma-unearth mo yan, once na ma-uncover mo yan, it will shed light. Tapos it will create some kind of a miracle. Wow. So, napaka-heavy na itong mga mensahe sa'yo, no? Wolf pala to. Wolf. So, maaari daw ma-feel mo na parang isa kang lone wolf. Pero it's time for you to be the alpha. Wow. Take charge, Scorpio. Okay, so parang merong parang ang sinasabi dito is taking back your power. Yun yung napipil ko. Kasi ikaw yung magiging alpha eh. Ikaw yung aangat dito. Ikaw yung magra-rise dito sa situation mo na challenging. Okay? Wow. So, ibig sabihin lang na ito, magiging victorious ka dito sa challenging situation na ito. Ganda naman. Sabi dito, pag lumitaw daw itong card na to, it will indicate na merong mga important energies tungkol sa mga katanungan sa isip mo or sa intentions mo. Wow. Pagdating naman dito kay Wise One, sabi dito, grow within your current situation. Okay, ang sinasabi dito is commitment and reliability, Scorpio. Lumitaw din kay Libra to eh. Pag lumitaw daw tong card na to, ginaguide ka daw na magpatuloy sa iyong growth or expansion dito sa kung ano mang current situation itong pinagdaranasan mo, no? Bawa kahit challenging yan. Parang ginaguide ka na magpursige ka pa rin kahit na gaano ka challenging yan, kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo sa ngayon. Maging committed ka pa rin dito sa mga ginagawa mo, mga tasks, projects, etc. Okay? Maaari kang mawalan ng pag-asa, ma-discourage, ma-bored, or ma-overwhelm. Pero napaka-importante na ikaw ay mag-persevere, mag-continue, at hindi ka basta susuko dito sa sitwasyon na ito. Okay? Yun yung nire-remind sa iyo dito. Sinasuggest sa iyo. Keep working and working and working daw. Kasi it will be extremely beneficial for you in the long run. Okay. So, yun yung iyong motivation na mag-work hard ka pa, Scorpio. Kahit gaano ka challenging, gaano kahirap itong sitwasyon mo sa ngayon. Okay? Transform and unveil your gifts. Ayan. Okay, ang sinasabi dito, dapat maglaan ka. Maglaan ka ng time and focus para lalo mo pang ma-develop itong iyong mga gifts at saka strengths, Scorpio. Puro challenges yung binabanggit sa'yo, no? Challenges, challenges, challenges. So, mukhang uulanin kayata ng challenges, pero ang pinakamagandang balita dun, Scorpio, ay magiging victorious ka. Ikaw yung magiging alpha.
Hindi yung challenge, yung dapat na maging alpha, dapat ikaw. So, yun yung isa isip mo. Yan. Pwedeng may pagdadaanan ka o binabanggit dito, may mga challenges. Tsaka mga lows, no? So, yan. Maraming low points and challenges. Pero, this is also the timing na ikaw ay mag-transform, no? Wow, makakaalpas ka daw sa iyong mga challenges. Past or present challenges or future challenges na kakaharapin mo. Okay, kaya nga yun mag-focus ka sa pag-develop ng iyong strengths. At saka mga gifts. Kasi yun yung makakatulong sa iyo dito sa mga challenging times. May mga opportunity para sa iyo na ma-discover or ma-rediscover mo yung mga gifts and talents na ipinanganak inborn sa iyo. Okay? Lahat ng mga past experiences mo, yan yung mga nakaambag sa kung gaano ka-strong sa ngayon, Scorpio. Kaya yan, i-remind mo yung sarili mo dyan. You are an amazing soul na kaya mong i-transform etong buhay mo, yung situation mo. Marami kang talents na pwede mong i-share dito sa iyong lifetime. You are guided to stay focused on the light, knowing that it will guide you forward. Kapag lumitaw tong card na to, this is an opportunity na itap mo yung power na yan na mga binabanggit dito. Yan yung mga gifts mo, strengths mo, talents mo, God-given gifts mo. Okay? Ganda. Napaka-powerful naman ng mga reading ninyo. Yan kay Libra, ang ganda ng reading niya, guys. Panoorin nyo. So, kung meron kayong, kahit cross-watcher kayo, I suggest panoorin nyo yung reading ni Libra. Astig din yun. Yan. Ako may Libra ako sa chart ko. Kaya tuwa ako nung maganda yung reading ni Libra. Kaya, ayan. Kung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo, yan. Tingnan ninyo. No pa mga additional messages, mga paparating, pwedeng mangyari sa iyo, Scorpio. Nahugot natin, release. Sometimes the best way to grow is to simply let go, Scorpio. Hindi ka mag-grow kung hahawa ka ng mahigpit dun sa mga bagay na dapat nang bitiwan. Okay, minsan part talaga ng growth yung may nawawala sa buhay natin, may gini-give up tayo, sinusurrender, no? Ayan, so yan, kung ano man itong mga dapat mong i-release, isa ito sa sa magiging part ng iyong growth, no? As a soul, as a being. Self-worth. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Oh. Huwag may babaeng standards mo, Scorpio. You deserve better. Yun lang ibig sabihin nitong card na to. Okay? Hindi mo kailangan ibaba yung iyong standards. Okay. Basta, you are special and you deserve something special. Yun din dapat, yun ang tingin mo dapat sa sarili mo. Huwag mo i-downgrade yung sarili mo. Passion. Light up your life by honoring your deepest desires. Wow! Bongga. So, ibig sabihin nito is follow your passion. Ano ba yung itinitibok ng puso mo? Ano yung idinidikta ng iyong soul? Yan yung sundin mo. Yan yung gawin mo. Ito yung ito yung magre-raise ng iyong vibrations. Oo, tama. So, follow your passion. Hindi ka magkakamali dyan sa path na yan. Meron kang The Hangman. Meron ka ring Six of Swords. Uy.
Meron ka ring 5 of Cups. So, parang may pag-alis dito or parang journeying ng mag-isa. At meron kang Knight of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, bottom ng deck mo is the 7 of Wands. Ayan. So, tingin ko, Scorpio, this speaks about yung sacrifice na the sacrifice with the Hangman card speaks about itong card mo sa release. Okay? So, mukhang merong necessary sacrifice. Itong mga paparating sa iyo. Kung ano man itong dapat mong i-sacrifice na ito, i-let go or i-surrender. It's for your highest good. Kaya siguro sinasabi dito na kailangan mong matutunan itong sacrifice na ito or kailangan mong gawin ito. Okay, pwedeng may mga sacrifices na kailangan gawin. May mga kailangan kang i-give up kung ano man itong mga old to make way for the new. Yan. So, ito ay pagsasacrifice para sa highest good, kung ano man yung tinutukoy na mga sacrifice na yan na kailangan mong gawin at kung ano man yung good na yan. This is also a time na makapag-isip-isip, makapag-muni-muni. Wow, alam mo ang ganda ng card mo. Kasi ito, 6 of Swords. Ang ibig lang sabihin nito, brighter days ang paparating sa iyo. Brighter days ahead. Yan, unti-unti ka nang moving away from stress and troubles. Tsaka mga tension, i-release mo na yung mga tension na yan. Ito ay isang transitioning from a stormy weather into a sunny weather. You are transitioning sa mas better place, sa mas better na sitwasyon. O pwedeng paglilipat ito or pagta-travel ha. Pwedeng iba maka-experience kayo ng reconciliation or naghahanap kayo ng mga better na lilipatan, whether tirahan man yan, career, relationship, etc. Okay? Mare-restore na iyong peace of mind. Mawawala ng mga tension, mapapalitan na ng yung mga period of stress na yan, huhupa na yan, mawawala na yan. Ayan, sa mga difficulties, papalayo ka na dun. Okay, pwede kang ma-assign sa ibang lugar, mag-travel, lumipat, yun nga yung sinasabi ko. Pwedeng spiritual journeying din to hindi yung literal na biyahe, parang meron kang, yun nga, transitioning or journeying. Pwedeng iba pag-a-abroad din ito. Pwedeng long distance, no? Meron something about malayong lugar. Okay, so expect mo improvement, magagandang bagay pa parating sa iyo. Okay? The worst is over, kaya rejoice. O, diba? Rejoice rich. Lumitaw yung 5 of Cups sa'yo. Kailangan mo na mag-move on, Scorpio. Oo, let go mo na ito. Kung may naranasan ka mang loss, disappointment, breakup, no, na feeling mo man inabandoned ka, betrayed by a loved one, hindi pa katapusan ng mundo ng universe. Oh. May chance ka pa. Depende na sa'yo yan. Mas magpo-focus ka ba dito sa mga wala na, alam mo namang wala nang mangyayari, hindi na babalik, o mas magpo-focus ka na lang doon sa mga bagong paparating sa iyo. Okay? Putulin mo na yan, yung emotional tie na yan, yan yung magpapahirap sa iyo. Puro regret at disappointment lang yung mararanasan mo rito. So, nasa sa'yo yan. Kung gusto mong tumira dyan, wala namang pumipigil sa'yo. Kaya lang, choice mo yun. Bahala ka.
Instead na tumira ka dun sa regret, disappointment, or piliin mo na lang na maging optimistic, positive na meron pang darating sa'yo. Kasi meron pa ayan may 2 cups ka pa dyan na naiwan. Ibig sabihin, makakapag-start ka uli. Okay? Wow! So, may mapa si Knight of Pentacles. Ayan, baka traveling na naman to. Navigating traveling kasi or adventure. Kasi may mapa-mapa. Parang meron kang matatagpuan na treasure dun. Basta kung ano man yun, Scorpio, meron kang something na matatagpuan. Okay? Kung this is an advice para sa iyo, yan, nakikita ko dito na ito yung mga bagay na related sa trabaho, sa mga property or financial. Baka magkaroon ka ng bagong source ng income. Yan. Pwedeng may mga mapagkakaperahan mo, mapagkakakitaan mo, or pwedeng makaka-receive ka talaga actual na pera. Okay? Or pwedeng iba pa man kung progress naman ang pinag-uusapan na dito, alam naman natin si Knight of Pentacles na yan, slow and steady. Slow and steady yung progress mo dito. Pero, for sure, magkakaroon ka ng success dito kahit na mabagal yung pag-usad niya. At magkakaroon ng positive outcome sa sitwasyon. Lahat ng hard work mo na gagawin mo dito ay magpe-pay off. Okay? At pwedeng meron kang isang friend na very loyal sa iyo, na pwede kang tulungan sa time ng pangangailangan mo. Pwede kang mag-travel related sa business. May mga transactions regarding property, real estate. Yan, yung mga financial. Yan, yung mga ganyan. Okay, kung ito ay about jowa, person, itong relationship na to or itong person na to is secured ka dito. Wala kang dapat ipag-alala. Faithful siya. Tsaka magiging steady ang inyong relationship. Ano pa? Kuha tayo ng mga angel numbers. Angel messages na paparating sa iyo. Wow! Nakalimutan ko pala yung sa bottom ng deck mo. Ayan, makakatawid ka dyan. Huwag ka lang magpasindak dito sa pagdadaanan mo. Tumatawid ka talaga ito. Crossing the bridge or makaka-transition ka nun doon. So, dun yung magandang naghihintay sa iyo. Okay? Pareho ito. Cards mo dyan. Tumutugma sila. So, kunin na natin yung mga iba pang paparating sa iyo. Angel messages, angel numbers. Ganda. Gaganda ng mga cards nyo Yung mga unang batch na binasa ko. May magaganda din naman doon. Pero panoorin nyo na lang din ibang signs. Meron din magaganda ron. Kahit cross-watchers kayo. O kaya yung mga sun, moon, rising, Venus signs nyo. 000. Paparating sa'yo. Angel number 000. Dagdag mo to sa lucky numbers mo. Ayan, no beginnings. O diba? Sabi ko dito. Ang sabi kanina. Hindi pa tapos ang hindi pa katapusan ng universe. Sabi ko nga, makakapagsimula ka, makakabangon ka, may bagong paparating sa'yo. At ayan yun, makakapagsimula ka uli. Ito na yung new beginnings. Di ba may element ng travel dyan, relocation, mga property dealings. Ang ganda nga dito So, nakikita ko pwedeng ito ay simula ng bagong contract, simula ng bagong experience mo sa ibang bansa, simula ng bagong experience sa bagong jowa, Basta ito ay bago, clean slate, nagsisimula ka uli. Mabibigyan ka uli ng opportunity, chance. 777, wow! Grabe ang swerte, Dagdag mo na yung mga numbers na yan. Swertihin ka, isa to. Bagong mga simula, bagong opportunity, bagong lugar, relationship, etc.
swerte paparating sa iyo. At faith, number 1010. Ikaw ito na na very positive, optimistic. Or pwedeng this is a faithful jowa na paparating sa iyo. Kasi parang makita ko nga dito maganda eh. So, yan. Ikaw ito na, na hindi susuko, hindi mawawala ng pag-asa. Have faith. Kasi kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, lilipas yan. Merong paparating sa iyong mga bagong simula na magaganda at may paparating sa iyong swerte. Kaya siguro sinasabi niya, have faith. Okay? Tignan na natin yung closing message para sa iyo, Scorpio. Nahugot natin ay summer solstice. Sabi dito, you are experiencing the highest joy. Bongga. Ganda ng mga cards nyo. Gather together with others more often at this time. Your social mindset, it is at its greatest right now. Find new friends and enjoy their company. Ang affirmation mo ay celebrate and enjoy the company of others. Wow! So, may mga bagong tao darating sa buhay mo. Pwedeng bagong person, jowa, bagong friends, mga kakilala. Ayan. At nakikita ko na may mga socializing. Yan, mga gatherings, events. Yan, maraming mga joyful na mga gatherings dito. Yan. So, yan. Makaka-attract ka ng mga bagong tao, mamimit mo, whether sa romantic yan, friendship, or sa business. Wow, ang ganda. So, yan. Sana nagustuhan mo itong reading, Scorpio, at kung naka-resonate sa'yo to in the future, balikan mo kung mag-comment ka. Sana makatulong tong reading na sa'yo. Take care. God bless.